ng Diyos. Amen? Siguro lahat tayo gusto natin ang himala ng Diyos. Amen? Sa buhay natin. Sabi nga, ano ang layunin ng Diyos? Bakit sinabi ni Isaiah na hanapin ninyo ang Diyos? Ano ang nagagawa nito sa ating mga buhay? Amen? Sabi nga, nararapat lamang sa lahat ng mga anak ng Diyos na laging hanapin ang Diyos. Amen? Laging hanapin dahil ang Diyos ay ang siyang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangailangan. Kailangan lamang na dapat natin hanapin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. So sabi nga dito, ang paghanap sa Diyos ay daan para natin makuha ang himalang ng gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pero kailangan mga kapatid, hindi natin ito makukuha ang gawa at pagkilos ng Diyos kung walang prosedure. Kung baga sa pagluluto, amen? Kung baga sa pagluluto, kung gusto mong sumarat ang iyong luto, kinakailangan sundin mo ang prosedure para sa ganun ang iyong niluluto ay lalabas na napakasarap. Amen? Kaya likewise sa ating buhay spiritual, makukuha natin ang himala ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin kung ano ang kanyang prosedure. Amen? Sabi nga, paano natin makikita ang Diyos? Paano natin mahahanap ang Diyos? Sa pamamagitan ng pagtitipong-tipong ito. Amen. Gaya nito, ito ay isang bagay na paghanap mo ng kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi natin makikita at mahanap ang kalooban ng Diyos sa labas. Makikita lamang natin ang kalooban ng Diyos dito sa kanyang gawain. Ito ang kasimula na makikita natin at matatagpuan natin ang ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga sa Isaiah 55 verse 6, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Sa pamamagitan nito, dito tayo natin matatagpuan ang Diyos sa pakikipagkaisa sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya sinasabi nga dito, sabi nga ang unang procedure para natin matagpuan ang Diyos, kanina pang sinasabi lagi, na sinasabi nga dito, na ang hinahanap ng Diyos ay ang tunay na pagsamba. Sabi nga doon sa Jeremiah 29 verse 13, ang sabi niya, hanapin ninyo ang Diyos ng buong puso. Amen. So sabi nga, matagpuan natin, makikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating paghanap na hanapin natin ng buong puso. So yun ang sinasabi sa Jeremiah, sabi nga, hindi natin pwedeng makikita ang Panginoon kung hindi natin siya hanapin ng buong puso. Yan ang unang procedure. Sapagkat sinasabi nga doon sa 1 Samuel 16 verse 7, sabi nga niya ng Panginoon sa 1 Samuel verse 16 7, hanapin nyo ang Panginoon ng buong puso. Buksan natin 1 Samuel 16 verse 7. Nakita na? Nakita na? Sabi nga, nakita na? Amen. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So yun ang mahalaga sa ating mga kapatid.
ang ating puso, ang ating buksan kapag tayo ay naghahanap ng nais ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay laging nakatingin sa ating mga puso. Yan ang unang procedure para tayo ay makatagpo o makita natin ang ating Panginoon. Especially, hindi natin nakikita, ngunit atin siyang naramdaman sa pamamagitan ng kanyang presensya. Diba? Kapag tayo ay umaawit, kanina pag tayo ay umaawit ng talagang buong puso, hindi na natin naiisip kung sino ang ating mga katabi. Ang naramdaman natin ay para tayong lumulutang sa ulap. Amen? Isang biyaya yan ng Panginoon kung bakit tayo ay pinaparanas ng mga bagay na yon. Para sa ganon, iba yung kalakasan. Yun ang himalang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin na kung minsan hinahanap ng iba. Ngunit kapag tayo ay talagang totoong sumasamba ng taos-puso sa ating mga puso, ay talagang ang pagkilos ng Panginoon ay gayon na lamang. Amen? Kung minsan hindi natin na ano sa ating mga puso, umiiyak tayo na hindi natin nalalaman na tayo ay talagang gano'n na lamang ang naramdaman natin na kung maaari gusto natin katapusan na ng mundo dahil alam natin na talagang tayo ay malinis na malinis at tayo ay katabi ng ating Panginoon. So yan ang nais ng Panginoon. First procedure para natin. Kasi paghanap, kung minsan tayo ay nabuboard, kung hindi natin maramdaman ang Panginoon, kung minsan nabuboard tayo sa pagsunod sa Panginoon kapag wala tayong pagpapala ng tatamo. Dahil kulang ang ating procedure para natin matagpuan ang Panginoon sa ating buhay. So ang first procedure, tayo ay hanapin natin ang Diyos ng buong puso. At kapag buong puso, natin siya hinahanap, siya, sinasabi nga doon sa Santiago, hanapin ninyo ako, at sabi nga, ako'y lalapit sa inyo. Amen! So yun ang isang bagay na first procedure ng Panginoon sa bawat sa atin. Yan ang tulad ng sinabi ni Samuel kay David. Na sinasabi niya dito, dahil ang Panginoon hindi tumitingin sa magandang suot ko, sa magandang mukha ko. Maganda bang mukha ko? Tinitingnan ng Diyos ang puso ko. Hallelujah! So yun ang isang bagay na sinabi ko yan kasi walang nagpupuri sa akin. Hallelujah! Pag mong ibaba ang sarili mo, kinakailangan marunong tayo. Pero kasama ang Panginoon. Huwag natin taas ating pangko. Itaas natin ang ating mga, kung ano ang ating mayroon. Amen. So yun ang first procedure para natin matagpuan ang Panginoon, my brothers and sisters. Ang pangalawa na procedure, sabi nga, hanapin natin ang Diyos na mayroong pananampalataya. Amen? Sabi nga, second procedure, hanapin natin ang Diyos na mayroon pananampalataya. Dahil ang pagnapit sa Diyos, kung walang pananampalataya, ay wala rin kabuluhan. Amen. Sabi nga doon sa Hebreo 11 verse 6, sabi nga doon, na ang pananampalataya ay, buksan natin sa Hebreo 11:6. Kita na? 11 verse 6. Sabi nga, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya sa Diyos na siya'y tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So kinakailangan sa ating pagdalo, my brothers and sisters, kinakailangan mayroon tayong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Dahil kung wala ito sa atin, ay hindi rin natin matatamo at wala rin tayong makukuha sa Diyos. Kinakailangan kinikilala natin siya, na siya ay gagawa ng himala sa buhay natin. No? Kayo ba nananampalataya sa himala ng Diyos? Yun ang isang bagay na hindi natin makayang bilhin ng pera, ang himala ng Diyos. Sa marami ng ginawa ang Diyos, no? Ako, testimony ko yun dahil sa dami ng ginawa ng Diyos na himala sa gawain ito. Maraming sakit ang pinagaling. Na hindi pira ang ginamit, kundi ang pananampalataya. Maraming taong nagbago sa gawain ito, hindi sa pera, kundi sa pananampalataya.
marami ang mga tao nakakilala sa Diyos dahil maraming nananalangin na may panampalataya sa Diyos. So sabi nga sa atin bilang tayo mga tinawag, makikita at makatagpo natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Second procedure, para sa ganun, malubos ang ating kagalakan. Amen? Kasi kapag sa isang araw na hindi natin maramdaman ang Diyos, di ba tayo ay malungkot? Pero pagka araw-araw, naramdaman natin ang presensya ng Panginoon, parang ang buhay may walang katapusan. Amen? Yun ang second procedure. Sabi nga, sapagat yan ang pananampalataya, ang pananampalataya ay susi para makamit mo ang miracle ng Diyos. No? Susi yan para makamit natin ang biyaya at ang himalang pagkilos ng Diyos. So sa akin, sabi nga, bilang tayo nananampalataya po rin yung mga testimony nila kanina. Sabi nga sa isang taong yon na ano ba yun? Ano sa buhay niya sa masasakit na yon, no? Purihin ang Diyos dahil sabi nga, dinadala nila ang GCF sa paggawa ng kagalingan. Purihin ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Dahil hindi natin magagawa yon, hindi magawa ng bawat isa sa atin yon kung hindi tinitingnan ng Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya. Nagawa niya yon ng Diyos, nagpapagaling siya dahil nakita ng Diyos ang pananampalataya natin ay sagrado sa Kanya. So yan ang second procedure kung nais natin na magkuha natin ang miracles ng Panginoon. Yun ang sinasabi niya sa Hebreo. At sabi nga doon sa Hebreo 11 verse 1, dahil sa pananampalataya, na siyang, Hebreo 11 verse 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan na mga bagay na hindi nakikita. You see? Kapanatagan na kung minsan hinihiling natin na parang hindi mo makuha. But kung ang iyong pananampalataya ay sagrado at patuloy kang naniwala sa Diyos, kahit hindi mo pa nakikita, ay nanampalataya ka, darating at darating ang mga bagay na iyong hinihiling. Dahil ikaw ay, yun ang naging kapanatagan ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa mga bagay na ito. Dahil, mga kapatid, kung tayo sa gawain ito, kung ang ating mga kahilingan ay hindi natupad sa atin, kung ang ating kahilingan ay walang nangyari, wala tayo dito. Amen. Isa yung patotoo. Wala tayo dito. Kaya lamang sa bawat pagtitiwala natin at pananampalataya natin ay nagkakaroon ng katuparan. Kaya tayo narito. Dahil kung titingnan mga kapatid, masarap magliwaliw doon sa labas. Titingnan mo si Brother Freddy. Matagal ko nang kilala yan eh. No? Matagal ko nang kilala yun. Purihin ang Panginoon dahil sa kilala yan. Pero purihin ang Panginoon. Narito siya ngayon dahil yun ang nais ng Panginoon. Na nais ng Diyos na makita ka ng mukhaan. Yan ang nais ng dahil gusto ng kasi para sa atin kung gaano siya kabuting Diyos. Yun ang nais ng Panginoon. So dahil sa ating pananampalataya, yan ang sinasabi na walang pananampalataya sa Diyos na hindi nagbubunga. No? Walang pananampalataya sa Diyos na hindi nagbubunga. Yun ang sinasabi nito. Yan ang kapanatagan ng bawat mga anak ng Diyos, ang ating pananampalataya na sa ating Panginoon. So yun ang isang bagay na second procedure para makamit natin ang himala ng Diyos sa ating buhay. Pangalawang procedure. At ang pangatlong procedure, sabi nga dito, repent. Pagsisisi. Repent. Amen. Dahil sabi nga ang paglapit sa Diyos, kinakailangan mayroon tayong pagsisisi. Dahil kung wala tayong pagsisisi sa ating mga pagkukulang sa Diyos, ay hindi pwede natin malapitan ng Diyos. Amen. Sapagkat ang Diyos ay hindi lumalapit sa marumi. Lumalapit yan sa malinis. Pero yun ang nais ng Panginoon. At ang hinahanap niya ang mga taong makasalanan para matutong mag-sisi. So yun ang third procedure, ang repentance. Sabi nga niya doon sa 1 John 1:9, sabi niya, no? Kung tapat, kung inyong ipahayag ang inyong, sabi niya doon sa 9,
ang inyong mga kasalanan, siya'y tapat at banal na nagpapatawad. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin at ang ating mga kasalanan at tayo linisin sa lahat ng kalikuan. Repentance, the third procedure ng Panginoon na siyang susi para mabuksan ng Diyos ang kanyang durungawan ng kalangitan. Simple lang kung ano ang ating mga pagkukulang. Amen? So yan sabi nga, ganun kabuti ang Diyos. Kaya yan lagi sinasabi natin, God is good. All the time. All the time. God is good. Clap your hands to God. Amen. Yun ang isang bagay na nais ng Panginoon. Hallelujah. Ang ating pagsisisi para buksan ng Diyos ang kanyang mga palad, ang kanyang pintuan ng pagpapala para ibuhos sa atin. Sabi nga, kasi lagi natin sinasabi doon sa Isaiah 59 verse 1 and 2 na siyang bakod, na siyang harang kung bakit hindi maabot ng Diyos ang ating pangangailangan. So purihin ang Panginoon dahil tayo ay natutong maghingi ng tawad sa Panginoon dahil sa ating mga pagkukulang. So the fourth procedure, napaka-importante ito sa atin, ang 4 na procedure para natin makamit ang pagpapala ng Panginoon. The fourth procedure is confessing. Ang confessing, ibig sabihin, ang pagpatotoo. Ang pagtotoo, according to sa Romans 10 verse 9 and 10, na importante ito mga kapatid, ang patotoo mo. Romans 10, 9 and 10. Kung iyong i-confess, sabi niya dito, kung inyong 9, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Fourth procedure. Importante yan sa ating mga mananampalataya. Dahil sabi nga, kung iyong ipahayag na si Jesus ay binuhay ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Amen. Sapagkat marami sa atin ang laging kinukonfess yung nakapako sa cross ay nakapako sa dingding. But sa atin bilang mananampalataya, ang ating kinukonfess ay hindi nakapako sa dingding. Ang ating kinukonfess ay buhay na binuhay siya ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Yun ang fourth procedure. So sa ating mananampalataya, kuminsan kasi tayo, bilang tayo mananampalataya, mga kapatid, bakit nais i-confess yan natin? Dahil sabi nga, tayo ay laging naniwala doon sa mga nakapako sa dingding na hindi yan nakakarinig, brother. Hindi yung nakakarinig, hindi yung nagsasalita, hindi yan kumikilos, hindi yan umaabot ng ating pangailangan. Kundi ang nakakaabot ng ating pangailangan ay ang kinukonfess natin na siya ay napako sa cross at binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay. Para ano? Para tayo ay maligtas. Amen. No? Fourth procedure, confession. Bilang tayo mananampalataya. Sabi nga sa 10, sapagkat ang tao ay nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So yun ang isang bagay na kuminsan mga kapatid, dapat alamin natin sa ating panalangin kagabi nga, sabi nga, prayer. But ang prayer may mga procedure para din natin maabot ang ating kahilingan. Likewise, kung gusto natin matagpuan at makita ang Diyos, kinakailangan may procedure dahil hindi tayo pwedeng makalapit sapagkat no one is perfect. No. Walang perfecto sa atin. Only Jesus is a perfect man. Amen. Siya lang ang perfecto. Kaya, perfecto? Perfecto. So, yan ang isang bagay na yan ang sinasabi ng Panginoon na confession. Dapat, sabi nga,
lagi natin sasabihin yun. Dahil sa kanyang kamatayan, dahil sa pagdanak ng kanyang dugo, ginawa ito ng ating Diyos Ama para tayo ay maligtas. Napaka-importante ito sa ating mananampalataya. So yun ay isang bagay na kung ating laging i-confess na binuhay siya ng Diyos sa mga patay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, ito ay sa